Kibuloy, Trillanes. Dito muna tayo kay Kibuloy. Mamaya na ho tayo mag-video mga kababayan. Si Kibuloy daw ho, mga bossing, dahil nga nung na-vlog natin nung isang beses na sabi ni Beatrix Luistro, yung extradition ni Kibuloy ay pinapayagan na ng Kongreso. Eto, may balita. Si Ramon Tulfo na kapatid ni Erwin Tulfo na kapatid ni Rapi Tulfo. Na nagsabi na meron daw isang mambabatas, 120 million ang tinanggap doon sa mga diskaya. At pinagdiinan niya ho, hindi daw po si Marcoleta yon. Suportahan ko na lang. Siya yung nagsabi. Di ba? Siya nagsabi, hindi si Marcoleta yung nakatanggap ng 120 million. Hindi si Marcoleta yung humingi ng 1 billion o humihingi ng 1 billion sa mga diskaya. Di sige. Niwala na ako sa iyo. Kayo, naniniwala po ba kayo kay Ramon Tulfo na hindi si Marcoleta yung kanyang sinasabi na nakatanggap daw ng 120 million sa mga diskaya? No, tapos binabawi na daw. Bakit? Hindi daw ko kasi naipagtanggol sa Blue Ribbon Committee. Anyway, hindi yan yung topic natin. Ko lang. Na isama ko lang ho, mga bossing. No? Extradition to the US of controversial Pastor Apollo Kibuloy is forthcoming. If Kibuloy is found guilty of heinous crime in the US, he will be in prison for the rest of his life. Ayaw mo yung maputi ka doon, malamig doon eh. Di ba? Malamig doon, ayaw mo doon, tsaka iba doon. Total magaling mag-English si Pastor Apollo Kibuloy, kagaya nung kanyang lawyer na kamukha ni Kengkoy. Di nararapat yata si Kibuloy doon. Kabado kasi siya doon. Bakit to? Alam naman natin, Pilipinas, mga kababayan, lalo na ang presyo ng Pilipinas, kahit papaano, tingin ko meron tong natatanggap na extra service. Anong extra service? Hindi, mali yung word kong extra service. Yung tipo bang VIP service. Di ba? VIP, yung tipo bang hindi ka parehas doon sa mga presyo. Sa mga regular na presyo. Sa mga regular na presyo, tabi-tabi, gilid-gilid, no? Sama-sama. Eto si Kibuloy. Sa yaman yan, tingin ko baka may kwarto yan, baka may kubol yan Tingin ko lang ho, mga kababayan. At baka nga mamaya naka-aircon pa yan Ngayon sa bilibid sa Estados Unidos, alaw sung nongga. Alaw sung nongga, mga kababayan. Hindi pwede at hindi gagana ang pera ni Boss Gibbs doon. No? Pantay-pantay, patas-patas ho doon. Kaya nga po ang sinabi pa ni Kibuloy, bago siya maaresto, sige, sasama ako, magpapahuli ako, magpapaaresto ako sa isang kondisyon, pirmahan ni Bongbong Marcos na walang extradition na mangyayari. Hindi ho pumayag ang Pangulo sa ganun. Hindi naman nila mapapasunod ang Pangulo. Ang Pangulo naman po, sumusunod lang po kung ano ang batas. Sinusunod lang po kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. No? Hindi po pwedeng baliin ng Pangulo yan, mga bossing. Ngayon, politicians who have entrusted their ill-gotten wealth to the Son of God. Naku po, sino kaya yun? Sino kaya sa tingin ninyo, mga kababayan, yung tinutukoy na mga politician na ipinatago yung kanilang mga nakaw na yaman galing sa gobyerno dito kay Kibuloy? Kasi son of the father. Hindi. Son of the God. Di ba si Kibuloy yung son of the God? Politicians who have entrusted their ill-gotten wealth, nakaw na yaman, no, to the Son of the Father, meaning God. Di ba si yung Kibuloy yun? Tama ba ako? Can kiss their wealth goodbye. Wala na nga. Baka mailit na ho din niya ang mga yan. How can Kibuloy, whose church has only 20,000 members, ay putik na yan? Totoo nga. Totoo.
20,000 lang. Ibig sabihin po pala mga kababayan, pag tayo po ay nagtayo ng simbahan, no? Kalahating milyon. Oh, siguro mga 300,000 sasali pa. Oh, di ba? Hindi ko ho balak 'yon, no? Wala ho akong balak magtayo ng simbahan mga kababayan. Inano ko lang, in-example ko lang. Ito, sabi 20,000. How can Kibuloy, whose church has only 20,000 members? Oh, millions is a bloated figure. Oh, exaggeration lang daw yung million. 20,000 lang daw ho. So, ganun nga. Kapag tayo nagsama-sama at lahat umattend, a-attend kahit papaano, 300,000. O sabihin mo na lang, 200,000. Ano? Sa follower, subscriber natin na ilan? 553,000. O, kahit papaano, siguro 1/3 a-attend. O, mga 200 or 150 to 200,000. Madami pa tayo. Amass so much wealth with such relative small membership. Baka po doon sa mga pabentang OTAP. Kasi po ang sabi ng mga nagre-reveal kay Kibuloy na kapag lalaki po, ayun sa kalsada po kami, tinda po kami ng OTAP. Pag babae, naku ayun, favorite na pajama ang ipapasuot. Galing sa espasol, ballpen, mga nagtitinda daw sa mga bus. Ayan po ba yung mga yung mga, nag-aaral po ako, no? Pakitulungan nyo naman po ako na maubos yung paninda ko, pambaon ko lang po. Tapos pag tinanong mo, magkano presyo niyan? Yung halagang tagta 30 pesos, 100 po. Hindi, meron nung ganyan, mga boss. Di ba? Meron nung mga ganyan. Ako kasi, pag umuwi ng Pilipinas, akala nyo, nakakotse si Mark Ramos, nakasasakyan. Dati pag umuwi ako ng Pilipinas, sumasakay tayo ng jeep. Tapos ganun, yung sa mga Jollibee, doon sa mga ibang establishmento, lalong-lalo na, favorite yan, yung mga kainan. Diba? Kakain ka sa Mang Inasal, bigla kang tatabihan, uupuan ka, biglang gagano, no? Sobre, boss. Ano yan, boss? Sobre ho. Ano? Akala mo may 25,000 to 50,000 kagaya nung pinapamigay daw di umano ni Inday Sara Duterte. Yung pala, doon may ilalagay yung bayad. Ano ba yan, boss? Espasol ho. Kasi nag-aaral ako. Working student po ako. Kailangan po ng pambayad. Okay, sige. Ako naman, ikaw naman. Magkano ba yan? Yung ganong espasol. 100 po. Ha? Mapapagano ka ba? Ha? 100? 20 pesos lang yan sa palengke. Maiintindihan mo pa kung 35 At least, alam mo na, kakarampot yung overprice. Hindi, 100 po. 5 beses. Wala ka na magagawa. No? Magbibigay ka na lang. Dahil tulong nga daw po. Formal U.S. extradition request for Apollo Kibuloy forthcoming, says PH. And boy, malapit na. Biruin mo, may ilan na naman po tayong mga kababayan na mangingibang bansa. Unahin na po dyan, si Tobats.